Dahil parehong gipit sa pera, nagkasundong magpakasal sina Forrest at Isla para makuha ng lalaki ang mana nitong pera mula sa namayapang lolo. Hindi sila magnobyo at lalong hindi nila gusto ang isa't isa. It was just a marriage for convenience. Isang taon ang kasunduan nilang pagsasama sa isang bubong. Ngunit paano sila tatagal sa isa't isa? Gayong unang pagkikita pa lamang nila noon, bad trip na si Isla sa lalaki. Mantakin mong tawagin siya nitong boy noon? Lalo pa nga naging komplikado ang kanilang sitwasyon nang sumulpot ang stepsister niyang si Gwyneth na ginagawa na yatang misyon sa buhay ang pangaagaw ng lahat-lahat na pag-aari niya. But this time, dadaan muna siya sa ibabaw ng kanyang bangkay, si Gwyneth, bago nito maagaw ang asawa niya. Nanlumo si Forrest kasama ng kaibigan si Alon nang masilayan ng damage sa dulot ng malakas na bagyo ng nakaraang gabi. Matindi ang pinsalang tinamo ng Legends Beach Resort and Surf Center. Sira lahat ng first-class cottages at picnic gazebos nila sa gilid ng dagat, pati na rin ang center kung saan sila nagko-conduct ng short classes para sa training ng mga surfer wannabes. Nagdulot na mapanilang sea surge ang bagyo at hinagupit ng todo ang mga infrastructures sa gilid ng dagat. Buti na lang at medyo malayo sa dalampasigan ang kanilang restaurant at opisina, hindi nadali ang mga yon. At mabuti na rin lang, sinara nila ang resort bago dumating ang malakas na bagyo. Nakaligtas pa sila sa responsibility na maaaring sapitin kung nagkataong may guest sa paligid ang nasaktan or namatay. Tol, ano nang gagawin natin? Tanong ni Alon. Kapwa nakasuot ng kapote, magkatabi silang nakatayo sa dalampasigan sa gitna ng ulan. Hindi ko alam, tol. Malaking halagang kakailanganin para i-rebuild itong resort, sagot niya. Mabilis siyang nagkwenta sa utak, ngunit napailing siya sa resulta. There was no way na kakayanin nila ni Alon na ipatayo muli ang mga gazebos, cottages at ang center. Hindi basta-basta ang kanilang cottages. Modernong pagkakagawa ng mga yon. Makabago ang mga amenities. Pinaayos pa nila sa isang interior designer ang loob at pinalandscape pa nga ang fasad. Napahilot siya sa noo. Halos walang natitira sa kaha ng Legends, kundi pampasweldo sa mga tauhan nila. Nagamit nilang ibang pera sa pagpapa-expand ng kanilang restaurant nitong nagdaang buwan lamang. Naisip niya gamitin ang kanyang personal savings, pero kulang pa rin yon kung susumahin lahat ng gagastusin nila. Gusto rin niya kausapin ang kanyang mga magulang para humingi ng tulong pinansyal, ngunit nanaig ang pride niya. Si Forrest ang may kagustuhang magtayo ng business sa halip na tumulong na pamahalaan ng chains of bookstores na pag-aari ng mga magulang niya. Dapat resolbahin niyang mag-isang problemang ito. Napatingin siya sa kaibigan na tila malalim din ang iniisip. Alam niyang hindi rin to hihingi ng tulong sa amang real estate broker na nakatira sa Estados Unidos. Tulad niya matigas din ang ulo ni Alon. Nagpaiwan nga to sa Pilipinas at di sumunod sa ama at kapatid sa California. Kung mag-loan kaya tayo sa bangko? Suhestyon ito. Alam mo namang napakalaki kung magbigay sila ng interes? Tanggi niya. Nang may maisip siya, paano kung kunin na niya ang pamana sa kanya nang yuma ang lolo niya? Pero malabo. Nakasaad sa last will and testament ng kanyang abuelo na makukuha lamang niya ang 25 million pesos na mana niya kung may asawa na siya. After 1 year, nakasal na siya. Sa ngayon, wala pa siyang balak mag-asawa. Kahit meron man, wala pa siyang girlfriend na pwede niyang pakasalan. O mas tamang sabihin, wala na. 2 years na rin mula na maghiwalay sila ni Miley, ang huling naging girlfriend niya. Paano siya magkakapera? Nanlumong nagkwenta si Isla gamit ang calculator ng kanyang BlackBerry. Sumakit ang ulo niya sa resulta. Ilang beses na siyang nagkukwenta pero ganun pa rin ang kinilalabasan. Tumayo siya mula sa sofa, lumapit sa glass window ng kanyang apartment sa Los Angeles. Isang buwan nang nakakalipas nung pagbintangan siya ng kanyang stepmother na si Roxanne na nagnakaw sa kahan ng restaurant na pagmamayari nito. Siya ang manager ng Kawali, isang Filipino restaurant sa LA. May nawala raw na halos $200,000 sa kahan ng restaurant at siyang pinagbibintangan nito. Ayon sa madrasta, na obvious naman kinasapakat ang fiancé ng Finance and Accounting Department, ginawa raw niya ang pangungupit sa loob ng 4 na taon na pamamahala niya sa restaurant. Of course, hindi siya umamin.
pero dinaya ang financial records ng restaurant at pinalabas na may mga unaudited expenses na siya lang ang pwedeng may gawa. Nabigo siya ang patunayan na mali ang bintang sa kanya. Pati ang kanyang ama hindi naniwalang inosente nga siya. Wala siyang nagawa kung hindi bayaran ang kanyang stepmother kaysa magdemanda ito. Pero mahigit kalahati pa lang na ibigay niya. Said na ang savings niya. Tinanggal din siya sa restaurant at ipinalit ang kanyang stepsister na si Gwyneth sa kanyang pwesto. Hindi pa siya nakakahanap ng bagong trabaho since ang pangit ng working record niya. Terminated siya for misconduct. Mahina siyang napahampas sa bintana. Alam niyang 2 birds in 1 stone ang ginawa sa kanya ni Roxanne. Una, gusto siyang kwartahan. Maluho sa katawan ng hitad. Mahilig sa halaas at magagarang damit. Mahilig nga din tong magsugal. Kaya nga nauwi sa kanyang pamamahala sa restaurant. Wala nang panahon ang madrasa niya sa negosyo dahil sa extracurricular activities nito. Pangalawa, alam niyang gusto ni Gwyneth na palitan siya sa pwesto sa restaurant. Nagsawa na rin siguro to sa pagtira, malapit sa mga studio sa Hollywood at pag-audition para maging artista o model. Wala tong natanggap na anumang offer. Matagal nang halata ang insecurity sa kanya ng anak ni Roxanne. Anong magagawa niya? Nagkataong ipinanganak siyang matangkad, may kaputian at makinis ang balat, balingkinita ng katawan at maganda. Dagdag pa nga na matalino siya. She has a degree in hotel and restaurant management, samantalang si Gwyneth, pahirapan makapasa sa high school. Lahat ng mga guys na gusto siyang i-date sinusulot sa kanya ng babae, but she did not mind it. Dating was the least of her concern. Sabihin ng no boyfriend since birth siya pero masaya siya sa lifestyle niya sa Amerika. She lived in a nice apartment overlooking the beautiful beach. She drove a red Lexus IS convertible. She went out with her friends and enjoyed Saturday shoppings and bar hoppings. Pero nanganganib nang mawala sa kanya ang lifestyle niyang iyon. Papaubos na ang natitira niyang savings para sa everyday basics niya. Ang mahal pa ng upa sa tinutuluyan niyang apartment at kailangan niyang ibenta ang kanyang kotse para pandagdag sa babayarang utang. And soon, she needed to transfer to a smaller and cheaper apartment unit to save on rent. Christ! She couldn't believe her stepmom and stepsister would go this far para lang pabagsakin siya. They always hated her. Naramdaman niya yon nung araw na pinakalala ng kanyang ama, si Mr. Dario Asturia, ang mga to sa kanilang magkapatid. Maybe it would have been better kung nanatili na lang siya sa Pilipinas, gaya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Alon. Her mother died when she was 9 years old. Brain aneurysm daw ang sanhi ng pagkamatay nito. When she was 16, her father married Roxanne, isang Filipina na naging American citizen at diborsyada. Dahil minor pa siya noon, kasama siya sa petisyon na madrasta. Nagpaiwan ang kuya niya na nasa 4th year college na noon at mas ginustong magpatayo ng beach and surfing resort sa kanilang bayan sa La Union nang magtapos sa kolehiyo. Maya-maya kausap niya sa telepono ang kanyang ama. As usual, topic nila ang issue sa restaurant and as usual ayaw siyang paniwalaan ito. Dad, I didn't do it. For the end time pagtanggi niya. Nagsisituloy siya na sagutin ang tawag nito. Whatever, Isla. Kailangan mo pa ring bayaran ang nawalang pera. Obligasyon mong bantay ng restaurant at ang kaha. At kahit hindi pa nga ikaw ang talagang kumuha sa nawawalang pera, kasalanan mo pa rin ang nangyari because you let it happen. Hindi ka naging responsible sa posisyong binigay sa'yo ni Roxanne. Sermon pa nito. Binigay niya lang naman ang posisyong nun sa akin because you asked her to. Yes, and now, pati ako nagsisisi tuloy dahil sa kapabayaan mo. The restaurant needs the money as soon as possible, Isla. Napailing siya. Even if I sell my car, baka $50,000 pa rin ang balance ko. Saan ako kukuha ng ganong halaga, Dad? I cannot help you with this. Duh, like she was expecting him to help her. Sige na, Dad. Paalam niya na sa ama. May gagawin pa ako. Magbebenta ng kaluluwa? Pakapara na kung pakapara ng mukha. Pero wala nang ibang choice si Forrest kung hindi ang lumapit sa kanyang pinsan na si Travis. Nakuha na nito ang mana nito mula sa kanilang namayapang lolo noong nakaraang taon. Baka meron pang natitira sa pera nito. Ipinarada niya ang kanyang silver Toyota RAV4 sa labas ng gate ng bahay nito. Pipindot sana siya sa doorbell na nakita niyang bukas ang gate. Pumasok siya. Madadaanan ng isang magandang hardin bago ang bahay ni Travis.
Dumaan siya sa ibabaw ng isang Japanese bridge. Pagkuway napatigil nang may marinig siyang ingay na nagmumula sa gitna ng mga halamang namumulaklak. What the hell? Lumapit siya sa halamanan at nagulat siya sa nasaksihan. Jesus! Natatarantang nag-iwas siya ng mga mata. He saw his cousin making out with his wife in a garden stool. Okay, maybe more than just making out. They were in the verge of having sex. Forrest! Narinig niyang bulalas ng kaibigan. Sa periphery ng kanyang paningin, nakita niya, dalidaning umalis ang asawa nitong si Feby sa kandungan nito at sinara ang nakabukas na blouse. I'm sorry. Nahihiyang apology niya. Ngiting-ngiting tumayo si Travis. What brought you here? Bakit di ka malang nagpasabi? Hindi siya makatingin ng diretso kay Feby na namumula ang muka sa matinding hiya. Hi, Forrest. Maya-maya ibati ng babae. Hi. Maiwan ko muna kayo. I-check ko lang si Heaven at magpe-prepare ng snacks. Paalam nito. Napasibol siya na makalayo sa kanila si Feby. Insan, may balak ba kayong sundan agad si Heaven? Abay 6 months pa lang siya. Tumawa si Travis. Actually, naiinggit siya sa nasaksihan niya kanina. He couldn't remember the last time he got laid. He dated several women after his breakup with Miley, pero lately, for some vague reason, nakasawaan niya nang gawin yon. Matagal-tagal na rin palang wala siyang sex life. Maya-maya, sinabi na rin niya ang pakay niya sa pinsan. I still have 15 million pesos left in the bank, Forrest. But sad to say, nakabudget halos lahat yon para sa pagpapatayo ko ng malaking dental clinic sa Manila early next year. Nanlumo siya. Mabuti pa ang kanyang pinsan. Dumadami ng branches ng dental clinic nito. Samantalang yung negosyo niya sinabotahin naman ng kalikasan. But actually, I can lend you the 10 million if you can pay. After a year? Pwede ko namang ipospon ang pagbili ng mga kagamitan sa clinic at ang pagbukas niyon. Ang di ko lang pwedeng ipospon yung pagpapatayo. May kadil na kasi akong construction company. Umiling siya. Hindi ko basta mababawi ang halagang yon sa loob lang ng 1 taon. Insan, alam mo naman ang business ng resort. Bakit kasi hindi ka na mag-asawa? Makahulugan ang ngiting sabi nito. In that way, makukuha mong iyong mana after a year. Then, mababayaran mo na ako. Alam mong wala na kami ni Miley. Tsaka kahit nobya pa niya ito ngayon, hindi niya yata nakikitang ihaharap niya sa altar ng babae. Jeez, paano ba naging sila ni Miley noon? Ang alam niya, pareho silang lumaki sa iisang village, kaya lagi silang nakikita. She always wanted him and he knew it. Then, kamukat-mukat niya, nagde-date na sila nito. Their relationship lasted for almost a year. Noong una nag-e-enjoy siya sa atensyong binibigay sa kanya ng dalaga. But then she became too possessive and a nagger. So he decided to call it quits. Isa pa, mula nang maipatayo niyang bahay sa La Union, madalang na lang siyang nauuwi sa bahay ng mga magulang sa Manila. And Miley could not stand the distance between them, kaya't lalo pa tong naging clingy sa kanya. Alam mo bang, pinakasalan ko lang noon si Feby para makuhang mana? Muntik na siyang mahulog sa kinauupong silya. Hindi niya inaasahan ang narinig mula kay Travis. How could he use someone as beautiful and nice like Feby para lang makuhang mana mula sa kanilang lolo? Hey, don't give me that look. Natatawang sabi nito. I love Feby, and I really wanted to marry her kahit panandalian lamang. So it was like shooting 2 birds with 1 stone. Pero nung panahon na yon, she did not know I was in love with her. I was about to let her go when she told me na mahal na rin pala niya ako. He shrugged his shoulders. So here we are. Wow! He was so damn envious deep inside. Forrest, pwede kang humanap ng babaeng pakakasalan para makuha mong mana. Pagkatapos ay hihiwalayan. That's what I did. Kinasapakat ko si Feby na pakasalan ako, and she did it kasi gusto niyang iwasan noon ang ex-boyfriend niya na asawa ng kanyang younger sister na patuloy pa rin humahabol sa kanya. Ang lapad ng ngiti nito. Hindi nga lang kami naghiwalay. Saan naman ako hahanap ng babaeng papayag magpakasal then makikipaghiwalay after a year? Mahirap nga yan. Lalo pa nga at sa panahon ngayon, baka ayaw ka nang hiwalayin ng girl dahil sa pera mo. Exactly. But you can do what I did. I chose to marry Feby not only because I was so in love with her that time, but because I knew she wouldn't be running after my money. Ayaw niya sa akin noon.
I even had to bribe her 2.5 million pesos na iniwan naman niya. And you are saying? Find a girl na alam mong hindi ka type at hindi ka gagapangin sa gabi para magpabuntis. Bigyan mo siya ng, say, 10% ng mamanahin mo. Saan siya maghanap ng ganon? Knowing people these days, baka nga magpabuntis pa sa kanya ang sino mang babaeng pakakasalan niya para manatili lamang sa kanya. Correction, sa pera niya. Ang hirap yata niyan, insan. Insan, alam mo naman na lahat ng babae type ako. Tumatawa niyang sabi. Well, then I'm afraid I cannot help you, Forrest. I am sorry but I really need the 10 million next year. Seryosong pahayag ni Chavez. Gamit ang naipong Sky Mile sa pamamasyal sa buong Amerika, umuwi na si Isla sa Pilipinas. Balak niyang gamitin noon ang Sky Miles na iyon para sana magpunta sa Egypt. Pero parang ice cream na natunaw sa gitna ng disyerto ang pangarap niyang iyon. She gave up everything in Los Angeles. Her apartment, her car, na hininging kabayaran ni Roxanne ay binigay naman kay Gwyneth. She even sold her appliances, furnitures and jewelries, and even most of her clothes para may maibayad lamang sa kanyang madrasta. Ngunit kulang-kulang na $40,000 pa rin ang dapat niyang bayaran. And that Roxanne bitch? She just would not stop pestering her for the money. Kasabot pa nga nitong anak. She was desperate and too burnt out for their cap. Dahil doon nagpasya siyang umuwi muna ng Pilipinas upang magpalamig at maghanap na rin ng pera. Maybe she could sell her part of the land in Laguna na minana nila ng kanyang kapatid mula sa namayapang ina. Pero sino naman kaya ang bibili noon sa panahon ng krisis? Napabuntong hininga siya habang naglalakad palabas ng airport. Sa lahat yata ng pasahero sa eroplano, siya lang ang hindi excited mauwi sa bayang Sinilangan. As in, nagpapalakpakan pang lahat paglapag ng eroplano sa NAIA. Nag-commute na lang siya patungong San Juan, La Union. Pagkababa niya sa isang bus stop sa downtown, sumakay siya ng tricycle papunta sa Legends, ang beach resort and surf center na pagmamayari ng kuya niya at ng kaibigan nito. She got more depressed nang masilayan niya ang damage na dinulot ng bagyo sa gilid ng dagat. Kaya pala, lukot na lukot noon ang mukha ng kuya niya nung ibalita nito ang nangyari sa kanya sa Skype. Napailing siya. Pareho pa yata sila ng dilema ng kanyang kapatid ngayon. Pera. Nagulat si Alon pagkakita sa kanya sa labas ng opisina ng Legends. Isla? Tila hindi makapaniwalang bulalas nito. Hi kuya. Mahinang sabi niya. Yumakap siya rito. Ang tagal din nilang hindi nagkita. Mahigit 8 years na rin pala. My God! He kissed her forehead and then her cheek. Anong ginagawa mo dito? Bakit di ka man nagsabi sa akin para nasundo sana kita sa airport? Kaya ko naman bumiyahe mag-isa pag uwi dito. Kuya? Inakay siya nito sa loob ng opisina. Hila-hila ang malaking malakita niya. Kumain ka na ba? Tumango siya. Kumain ako sa isang bus stop sa Season. Pinasadahan siya nito ng tingin. Look at you. Ang laki-laki mo na. You were just a teenager nung umalis ka dito. Umiti siya. Nagkikita nga sila minsan ng kapatid sa Skype pero iba pa rin pala ang mga itsura nila in person. Gumagwapo ang kapatid niya at pumayat. What happened to you? Nagkaroon ka ba ng mga bulate sa tiyan at pumayat ka? Tumawa ito. Hindi ka pa rin nagbabago sa pagkamahadera mo. Mana lang ako sa'yo. Mahadero? Pumasok sila sa office space ng kapatid at ng kaibigan nito. Nahahapos siyang umupo sa couch doon. May problema ba, Isla? Usisa ni Alon. Damn, he was perceptive. Well, kadugo niya ito. May bond sa pagitan nila. Of course, in some weird natural way, nasa-sense itong may bumabagabag nga sa kanya. Kasi, kuya, nagtungo siya ng ulo. Tumabi ito sa kanya. What is wrong? Hindi siya umimig. Hindi niya alam kung paano umpisang ikwento sa kapatid ang lahat. I'm broke. Nasabi na lamang niya. This time, mapakla ng timpla ng tawa nito. Welcome to my world. You don't understand, kuya. I lost everything. My apartment, my car, everything. Kumunot ang noon ni Alon. Noon na siya nagpa siyang magkwento.